So, and then there's also the damage already that has been done to our flood control, our flood control in infrastructure. So we have to really have to do a little extra here. Problemado. Because we are parang ano na tayo, yun na nga, we are already in bad shape because of Bad the shape? saturation, because of the the damages that has been done not only to our infrastructure but to private homes, to other structures. Mr. President, problemado na nga yung mga kababayan natin. Makikita pa namin sa mukha mo na mas problemado ka pa. Naku naman. Grabe, parating pa lang ang bagyo mga lods. Grabe, problemado na si Mr. President. Parating pa lang. Diyos ko. Bakit kaya siya nagkikwento ng ganyan? Ano ba, para makakuha ng simpatya sa mga Pilipino? Para kunwari, concern siya? Kasi sa totoo lang mga lods, no need. Yung kanyang mga sinasabi, no need. Kasi hindi nakaka-lift up. Actually, nakakapanlumo. Yun ba? Nakakapanlumo. Yung aura niya, the way siya magsalita. Presidente natin siya, di ba? He is the president ng Pilipinas. And yet, parang nagsasabi siya at yung mga, di ba, yung mga dinideliver niya ng mga words is more on, parang wala ng pag-asa. Sinabi pa niya, di ba, we are now in bad shape. Parang, oh my God. Instead na palakasin mo ang loob ng mga kababayan natin, Mr. President, tinatakot mo na no. Di ba, tinatakot mo lang ang mga kababayan natin sa mga posibleng mangyari. Instead, siguro, ang mas pag-usapan, di ba, yung rescue team, paano tulungan yung mga masasalanta ng bagyo, ano yung mga quick response na gagawin ng gobyerno. Yun, maganda yun. Solusyon, no? Pag-usapan ang mga solusyon. Hindi yung as leader ng bansa, parang sasabihin mo, we are in bad shape, nasira na yung ganito, yung flood control, ganyan. So, ano ang gagawin, Mr. President?